Part 1. Tahimik akong pumasok sa bahay nang madatnan si mama na natutulog sa sala. Nakita ko ang ilang bote ng alak sa lamesa na nagkalat. Pumasok muna ako sa kwarto para magbihis bago maglinis. Maingat kong pinulot ang mga bote, iniiwasan ang paggawa ng ingay. Tinipon ko iyon sa labas ng bahay para maisauli sa tindahan na pinagbilhan. Ilang balik ang nagawa ko para maihatid ang mga bote sa may-ari. Pumasok ako sa loob ng bahay nang matapos. Kumuha ako ng pamunas para sa lamesa. Nakauwi ka na pala. Napaigtad ako dahil sa biglang nagsalita. Nakaupo na si mama habang pinapanood akong binabasa ang pamunas. Tumango lang ako saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Piniga ko ang pamunas saka naglakad patungo sa lamesa na kaharap niya. May pera ka ba? Tinignan ko siya saka umiling. Hindi pa ako binigyan ni Papa ngayong linggo. Wala kang pera. Aniya sa medyo may kalakasan na boses. Wala pa po. Wala kang kwenta. Mabilis akong nakalayo nang sinubukan niyang abutin ang buhok ko. Hindi ko ininda ang pagbagsak ko dahil sa gulat sa biglaang paglayo. Dumagundong ang kaba sa puso ko, walang ideya kung ano na naman ang gagawin niya sa akin sa araw na to. Mas lalo pa akong kinabahan dahil wala dito si Papa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lumayo ka pa. Sigaw niya saka tumayo. Hindi pa ako nakakatayo nang mahawakan niya ang buhok ko saka hiniblot. Nakagat ko ang pangibabang labi nang marahas niya akong dinala palabas ng bahay. Ma, bitaw po. Anong bitaw? Wala kang kwenta. Malakas niya akong tinulak dahilan ng pagsubsob ko sa mabato na lupa. Agad gumasgas ang matatalas na bato sa balat ko. Hindi ko iyon ininda saka pilit na tumayo. Ma, tama na. Ngumisi siya saka yumuko sa akin. Mahigpit niyang hinawakan ang pangako saka hinarap sa kanya. Gamit ang mga matatalim na mata, sinuri niya ang mukha ko. Kalaunan, tumawa siya saka marahas na binitawan ang mukha ko. Ramdam ko agad ang hapdi na nanggaling sa pagdiin ng kuko niya. May pinagmanahan ka nga talaga. Hindi ako nagsalita, walang alam sa pinagsasabi niya. Sa lakas ng pagkakatulak niya sa akin kanina, nahihirapan na akong tumayo. Tumalikod siya kaya inakala kong papasok na siya ng bahay sa katitigilan na ako, pero nanlaki ang mata ko nang makita ang pagpulot niya sa isang bote ng alak na nasa gilid ng pintuan. Sunod-sunod ang naging pag-atres ko gamit ang mga kamay. Hindi ko na ininda ang pagbaon ng mga matatalas na bato sa palad ko. Alam mo, dati pa kita gustong tapusin, seryosong sabi niya. Umiling ako sa takot. Pumuhos na ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Hindi ako makapaniwalang aabot sa punto na magagawa niya sa akin ang tinutukoy niya. Kahit anong gawin kong sigaw dito, walang makakarinig sa akin. Malayo ang bahay namin sa daan, dagdagan pa na nasa gitna ng gubat. Hindi ko alam kung bakit ko pa pinapatagal. Paulit-ulit ang pag-iling ko, halos magmakaawa na. Nang makita ang paghigpit ng hawak niya sa bote, napapikit na lang ako. Ma, Lisa. Umalangaw-ngaw sa buong gubat ang malakas na sigaw ni Papa. Mabilis na binuksan ko ang mata sa kanilangon ang pwesto niya. Gusto kong sumigaw para humingi ng tulong pero hindi ko magawa, dahil sa takot na ihampas ni Mama sa akin ang bote na nakaangat pa sa ere. Malalaki ang hakbang na naglakad si Papa para kunin ang nakaangat na bote. Bitiwan mo, banta niya. Tuluyan niyang nakuha ang bote sa pagkakahawak ni Mama, ibinato iyon sa hindi kalayuan. Nilapitan niya ako saka ainal-alayang tumayo. Pumasok ka sa loob, gamutin mo yang mga sugat mo. Tumango ako saka naglakad na papasok ng bahay. Sinundan ako ng tingin ni Mama, tila kulang na lang ay sakmalin ako. Hindi ka na naawa sa bata, Lisa. Anong awa, Manolo? Marahan kong isinara ang pintuan ng kwarto saka naupo sa kama. Kahit mula rito, rinig ko pa rin ang pag-aaway nila. Yumuko ako saka naiyak na lang sa panghihina. Wala lang sa akin ang mga sugat na natamo, normal na para sa akin ang magkaroon ng ganitong klaseng sugat araw-araw. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi dahil sa pisikal na sakit kundi dahil sa sakit na nakapaloob sa puso ko. Hindi ko maiwasan ang mapaisip kung normal lang ba na maranasan ko to sa murang edad. Dahil kung normal lang ang ganito, hindi na ako makapaghintay na matapos ako sa ganitong edad. Ngiting-ngiti ako habang tinatahak ang masukal na daan papauwi ng bahay. Wala si Mama sa bahay kaya magagawa ko ang gusto kong gawin. Kumuha ako ng plato sa kusina saka pumasok ng kwarto.
Mabilis akong nagbihis bago umupo sa kama. Pinuksan ko ang bag saka kinuha ang supot na binili sa tapat ng eskwelahan. Hindi ako masyadong nakaipon dahil sa biniling mga notebook. Pinuksan ko ang supot saka kinuha ang isang tinapay na may cheese sa tuktok. Nilagay ko iyon sa plato saka kinuha ang maliit na kandila na nakita ko kahapon sa kusina. Sinindihan ko ang kandila, nangingiting ipinikit ang mata para humiling. Hindi ko man alam kung kailan ang kaarawan ko, maayos na ang makapagdiwang ako ng ganito kaysa wala. Hinaypan ko iyon at pumalakpak para sa sarili. Siguro kung may mga kaibigan lang ako, siguradong iimbitahan ko rin sila rito. Masaya kong kinain ang tinapay, nilinis ang pinagkainan bago pa dumating si Mama. Lihim kong ipinagdasal na hindi siya lasing nang marinig ang pagbukas ng pintuan habang naghuhugas ng plato. Sinasaktan niya lang ako kapag lasing, hanggang salita lang ang pananakit niya kapag hindi naman siya nakainom. Kahit anong sitwasyon niya, masasaktan niya pa rin ako. Ang iniiwasan ko na lang ay ang mga sugat saka pasa na matatamo, dahil agad iyong mahahalata sa eskwelahan. Kulang na lang ay magdiwang ako nang makitang hindi siya lasing. Matalim niya akong tinignan bago nagtungo sa kwarto nila Papa. Nananatili akong tahimik. Maaga akong umalis kinabukasan papunta ng eskwelahan. Minsan lang ako sumasakay ng tricycle kapag binibigyan ni Papa ng baon. Pero kapag wala, pinipili ko na ang maglakad. Kagaya na lang ngayon na inaagahan ko na lang ang pag-alis para hindi mahuli sa klase. Diretso akong umupo sa likurang bahagi nang makarating sa room. Wala pang guro saka iilan lang din, ang mga kaklase ko nakaka-rating lang. Mukhang nasobrahan yata ako sa aga. Charlene. Tumangala ako sa kanginitian si Abby bilang pagbati. Umiwi siya, pasimpleng bumulong sa akin. Nagawa mo na ba ang project ko? Kinagat ko ang labi, saka tumango. Kinuha ko ang bag sa likuran, inabot sa kanya ang proyekto na pinapagawa niya. Umisi siya binuklat ang project. Kumislap ang kanyang mata bago tumanggaw-tango. Pwede na. Kumuha siya sa bulsa ng kanyang palda saka inabot sa akin ang 50 pesos. Sakto na siguro yan, aniya bago tumalikod. Hindi ko alam ang mararamdaman habang hawak ang pera. May kaunting kirot sa dibdib ko. Hindi ko kailangan ng pera. Kaibigan ang gusto ko. Mas inuna kong gawin ang sa kanya dahil akala ko, sa wakas, magkakaroon na rin ako ng kaibigan. Pero mukhang mali ako. Nakagat ko na lang ang labi, itinago ang pera sa bulsa. Kahit ano sigurong gawin ko, walang magkakagustong kaibiganin ako. Tuwing uwian ako palihim na nilalapitan ni Abby para magpagawa ng assignments. Late na ako araw-araw natutulog dahil hindi lang isa ang ginagawa ko. Nagiging doble na dahil kay Abby. Gusto kong tumanggi dahil mukhang hindi patas iyon para sa akin. Pero wala akong nagagawa tuwing nagbabayad siya. Ngayon ang announcement ng honors. Gusto kong linawin na room-based pa lang ito. Yumuko ako, hinahanda na ang sarili nang nagsimula nang magbasa ang advisor namin sa harapan. With highest honors, Mabi Marquez. Nagsinghapan ang mga kaklase ko habang nakahinga naman ako ng maluwag. Hindi ko nagugustuhan ang mga reaksyon nila tuwing ako ang natatawag sa unahan. Ayoko ng atensyon. With high honors, Charlene Alvarez. Palagi akong nakakatanggap ng medalya tuwing tapusan ng klase, pero hindi ko rin nakukuha sa stage dahil wala namang sasama sa akin. Nakakahiya sa iba na may mga magulang na kasama. Diretso akong umuwi, hindi na hinintay ang paglapit ni Abby. Highest honor na siya kaya hindi niya na ako kakailanganin pa. Nasa loob pa ako ng kwarto nang sabay dumating sila Mama pati Papa. Akmang bubuksan ko ang pintuan nang marinig ang pag-aaway nila. Ang laki na ng utang mo. Ikaw ang magbabayad doon. Wala akong pera. Wala kang makukuha sa akin, kalmadong sabi ni Mama. Ang laki mong pabigat. Hindi ako, Manolo. Iyang pinapalaki mong anak ang pabigat dito. Kinagat ko ang labi, tahimik na nilak ang pinto ng kwarto. Wala ka na bang ibang masisisi? Ba't ayaw mong tanggapin? Palayasin mo yan para wala nang pabigat dito. Umupo ako sa sahig, isinandal ang sarili sa pinto, nananatiling nakikinig. Ikaw ang pabigat dito. Ba't mo dinadamay ang bata? Kung ganoon, ako na lang ang lalayas. Anong sabi mo? Mariin na sabi ni Papa. Kung hindi aalis ang anak mo, ako ang lalayas. Ano, Manolo? Hamon niya. Yumuko ako sa kahinayaan ang tuluyang pag-agos ng mga luha.
Tulala ako sa kinauupuan hanggang sa wala na akong naririnig na ingay sa labas ng kwarto. Kung ako lang ang pag-aawayan nila, pwede naman akong lumayas na lang. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta, lalo na't wala akong kilalang ibang kamag-anak. Karaniwang matagal umuwi si Papa habang si Mama naman ay palaging nakatambay sa isang tindahan para uminom. Hindi siya umiinom sa bahay kapag nandito ako, aniyay naiinis siya sa presensya ko. Ang inakala kong tapos na sila sa pag-aaway ay hindi pa pala. Nagigising na lang ako sa hateng gabi dahil sa malalakas nilang sigawan. Nagpatuloy iyon ng ilang linggo hanggang sa umabot na ng ilang buwan. Palagi kong naririnig si Mama na nagbabantang lalayas. Hindi ko maiwasan ang umiyak kapag naririnig sa kanya iyon. Kaya mas minabuti ko na lang manatili sa kwarto para hindi na ako masaktan pa. Isang araw, maaga akong nakauwi kumpara sa mga nakaraang araw. Wala ang panghuling guro namin sa isang subject kaya maaga kaming pinauwi. Pumagal ang lakad ko nang matano ang isang lalaki na nasa labas ng bahay, mukhang may hinihintay. Lumapit ako sa kanya ako nilangon. Ngumisi siya sa akin kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin. Ikaw ang anak ni Manolo. Hindi ako nagsalita saka pumasok sa bahay. Natigilan ako nang makasalubong si Mama na may bitbit na malita. Para saan po yan? Tabi. Marahas niya akong hinawi kaya bumangga ang tagiliran ko sa semento ng bahay. Hindi ko ininda ang naramdamang kirot. Mas nasasaktan ako sa ideyang pumapasok sa isip ko. Ma, saan ka pupunta? Natatarantang sabi ko nang makita ang pagkuhal ng lalaki sa malita niya. Lalayas, Mataray na sabi niya. Hindi pwede. Umakbang siya palapit sa akin kaya sunod-sunod ang pag-atres ko. Malamig niya akong tinignan. Kung lalayas ka dito, hindi ako aalis. Ano, lalayas ka? Hindi ako nakapagsalita. Wala akong pupuntahan kung aalis man ako rito. Siguradong mamumulubi ako sa daan. Tara na, Ma. Sinubukan ko siyang pigilan pero hinawi niya lang ang kamay ko. Magsama kayo ng ama mo, malamig na sabi niya bago tuluyang tumalikod. Tulala ako simula ng pag-alis niya. Ang bigat ng puso ko ay gustong bumuhos. Pero ang luha ang walang tigil sa pagpatak ng hindi ko man lang namamalayan. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin dumadating si Papa. Tumangala ako sa orasan saka nakitang alauna na. Ilang oras na akong nakaupo sa sala sa katulala, pero hindi man lang ako nakakaramdam ng gutom. Napaigtad ako sa biglaang pagbukas ng pintuan na naglikha ng malakas na tunog. Nasaan ang mama mo? Mabilis akong napatayo sa kanilapitan si Papa. Papa, nasaan si Lisa, Charlene? Kinagat ko ang labi para mapigilan ang paghikbi. Umalis na may dalang malita. Tumalim ang kanyang mata habang pinapakinggan ako. Sinong kasama? Hindi ko kilala, pero lalaki. Sinundan ko siya ng tingin ng mabilis itong naglakad papalabas ng bahay. Hindi ko na siya napigilan pa. Wala akong lakas na pumasok matapos ng mga nangyari. Hindi ko tuluyang may proseso ang nangyari, lalo na sa katotohanan ako ang naging rason. Hindi na nakabalik si Papa simula ng pag-alis niya kagabi. Umabot na lang ng hapon ay hindi pa siya nakakauwi. Hindi na ako mapalagay. Buong araw akong walang alam kung ano na ang mga nangyari. Ilang buwan ang ginawang pagbabante ni Mama tungkol sa planong pag-alis niya dahil sa akin. Nasanay na akong marinig yun araw-araw dahil kailanman hindi niya nagagawa. Pero iba na ngayon. Kinabukasan, nagising ako sa malakas na katok mula sa labas. Hindi pa nakakapag-hilamos ng mukha, diretsyo na akong tumakbo sa pag-asang si Papa na iyon. Pero ganoon na lang ang panlalaki ng mata ko nang sumalubong sa akin ang dalawang pulis. Napakurap ako sa kapasimpleng sinulyapan, ang likuran nila sa pag-asang nandoon ang hinahanap ko. Charlene Alvarez. Opo, kailangan mong sumama sa amin, aniya saka ako iginiya papalabas ng bahay. Wala sa sarili akong tumango. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag kahit na, hindi ko alam para saan ang pagsama ko. Para akong nakalutang habang naglalakad kasama ang dalawang pulis. Diretso ang lakad hanggang sa makalabas kami ng gubat. Nagulantang ako sa dami ng tao na nasa bungad. Naramdaman ko ang panlalamig ng dahil sa kanilang atensyon na binibigay sa akin. Tinawag ako ng isang pulis dahil sa pagtigil ko sa paglalakad. Puno na ng katanungan ang isip ko kung ano talaga ang nangyari. Tulala ako nang pumasok sa sasakyan, hindi na pinansin pa ang pangungutya ng mga tao sa akin.
Hindi ko alam kung ilang minuto akong wala sa sarili bago nagtanong sa pulis na nasa harapan. Alam niyo po ba kung nasaan si Papa? Maaaring ito ang rason kung bakit nila ako pinapasama. Sumulyap ang isang pulis sa salamin saka tumikim. Nananatiling tahimik na nagmamaneho ang isang pulis. Anak ka ba talaga ni Manolo? Opo. Tumingin siya sa harapan saka hindi na ako muling sinulyapan pa sa salamin. Mag-isa ka lang ngayon, mas mabuting maghintay muna tayo sa DSWD. Natahimik ako pero agad kumunat ang noo nang may proseso ang kanyang sinabi. Anong DSWD? May mga magulang po ako. Umiling siya. Pupunta tayo sa hospital para malaman mo ang mga nangyari. Hindi ko na nagawang mapalagay sa inuupuan dahil sa kanyang sinabi. Nananatili akong tahimik sa kinauupuan pero ang utak ko ay maingay dahil sa iniisip. Tumigil kami sa harapan ng isang public hospital na nasa lungsod. Pagbaba ko pa lang, tanaw ko na ang grupo ng mga pulis sa bungad ng hospital. May isang pulis na napalingon sa amin dahilan ng pagtawag niya sa ibang kasamahan. Automatiko na dama po ang mga mata ko sa kanilang pinuno. Nanuyo ang lalamunan ko nang lumapit siya sa banda ko. Sumunod ka. Hindi ako nagsalita saka sinundan siya papasok ng hospital. Tahimik ang mga tao sa loob pero ang isipan ng bawat isa ay halos rinig ko na. Yumuko ako saka nagpatuloy sa paglalakad. Sinalubong kami ng isang pulis, tinuro ang isang kwarto. Sinundan ko iyon ng tingin. Nanlamig ako nang mabasa ang nakalagay na salita sa pintuan ng kwarto. Morgue. Gusto mo bang pumasok? Napaatras ako sa sinabi ng pinuno ng mga pulis. Hindi ko makuha kung anong pinapanto niya. Bakit ako papasok dyan? Halos marinig ko na ang pangangatal ng boses sa pinaghalong takot pati kaba. Ramdam ko ang panghihina ng katawan sa hindi ko malamang kadahilanan. Kung ayaw mong pumasok, naiintindihan ko. Sasabihan na lang kita kung saan ang lemay. Anong lemay? Natahimik siya, tila saka lang napagtanto ang mga katanungan ko. Wala akong alam. Hindi ka pa ba sinabihan? Hindi ako nakapagsalita na mas piniling hintayin ang sasabihin niya. Wala na si Manolo. Natigilan ako bago umiling. Paulit-ulit akong umiling hanggang sa tuluyan, nang bumuhos ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi po pwede. Sinundan ko ng tingin ng isang pulis na binuksan ang pintuan ng morgue. Napaatras ako sa takot nang makita mula sa kinatatayuan ko, ang 3 bangkay na may puting kumot. Pinatay ni Manolo si Lisa saka ang lalaki na kasama niya. Ang pangyayaring iyon ang gabi-gabi kong napapanaginipan. Ang 3 bangkay na nakita ko, ang hindi ko maalis-alis kailanman sa isipan. Noong gabi na umalis siya ay ang gabi na pagpatay niya kay mama pati sa lalaki na kasama nito. Namatay si Papa dahil sa engkwentro na naganap sa pagitan niya pati ng mga pulis. Nanlaban raw kaya para maiwasan na may masaktan ay binaril nila ito. Hindi lang iyon ang naging kaso ni Papa. Kasabay ng pagkamatay niya ay ang pagdakip sa malaking grupo, ng mga magnanakaw sa lungsod na sinasabing pinamumunuan niya. Maraming galit kay Papa dahil sa mga nangyari. Hindi lang sa mga tao na nanakawan niya kundi pati na, ang mga grupo ng mga magnanakaw na nadakip. Pinipilit nilang si Papa lang ang nagplano sa kagumawa ng lahat ng mga pagnanakaw sa mga bangko. Hindi ako makapaniwala sa mga nagawa niya kahit na una pa lang, wala akong alam sa kung anong klase ang trabaho niya. Hindi ganoon kaganda ang relasyon ko kay Papa, pero siya ang maayos ang trato sa akin kaysa kay Mama. Hindi siya mabait o masama sa akin. Hindi ko matanggap ang mga nangyari. Lalo na ang katotohanang mag-isa na lang ako simula ngayon. Ang pulis na kasama ko sa araw na iyon ay pilit akong pinapadala sa DSWD para maalagaan dahil sa ulila na, ilang katanungan ang mga sinagot ko galing sa pinuno ng mga pulis, ibinalik lang nila ako sa gubat dahil sa isang tawag na natanggap. Gulat ako nang makita si Donya sa bungad papasok sa gubat. Taas noo sa kaprenteng nakatayo habang pinapalibutan ng mga naninirahan sa hasyenda. Dama po ang kanyang tingin sa akin dahilan ng paglingon ng iilang tao. Agad itong nagbulungan nang makita ako. Lumapit ang pinuno ng pulis sa Donya saka nag-usap. Tahimik akong lumihis ng daan para makapasok na sa gubat. Ang anak ni Manolo tumatakas. Lumangon ako dahil sa kaba na may dadakip sa akin. Pero prenteng nakatayo lang ang pulis habang tinatanaw ako kasama si Donya. Pagpasok ng bahay, agad kong namataan ang isang sobre na nakapatong sa lamesa na nasa sala. Mabilis ko yung kinuha saka binuksan.
Nabitawan ko yun nang makita ang makapal na halaga ng pera. Walang sobra sa lamesa nang umalis ako. Wala akong ideya kung para saan ang pera. Posibleng kay Papa ito na nanggaling sa pagnanakaw niya. Ang sikip sa dibdib ko ay gustong sumabog. Umupo ako saka tinitigan ang pera. Pinaliktad ko ang sobra saka natigilan nang makita ang pangalang nakalagay sa ibaba. Saul Andres. Sa edad na 15 naging ulila na ako sa mga magulang, wala akong kilalang ibang kaanak na malalapitan. Sa murang edad, natuto akong mag-isa kasabay ng mga galit na natatanggap ko galing sa mga naninirahan sa hasyenda. Malalaki ang hakbang ko na nagtungo palabas ng gubat para makasakay na ng tricycle. Matagal akong nagising kaya kung hindi ako sasakay ngayon, posibleng late na ako pagdating sa eskwelahan. Nakahinga ako nang maluwag nang makita ang isang tricycle na dadaan. Malayo pa lang ay pumara na ako. Tumigil iyon sa harapan ko, akmang sasakay na nang itinulak ako ng isang matandang babae na nakaupo sa loob. Anak ka ni Manolo, hindi ba? Ang panlilisik ng kanyang mata ang nagpakaba sa akin. Umatras ako saka lumayo sa tricycle para hindi na magkaroon pa ng gulo. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang bumaba siya kasabay ng tricycle driver. Ang kapal ng mukha mong manatili dito, aniya habang humahakbang palapit sa akin. Umiling ako, ramdam na ang panginginig ng katawan sa takot. Hindi ko napaghandaan ang biglaan niyang pagsugod pati malakas na pagtulak. Dumausdes ako sa gubat kasabay ng paggulong ko sa lupa. Napapikit ako nang maramdaman ang pagtama ng noo sa matalas na bato. Huwag ka nang magpapakita dito, aniya bago ko narinig ang pag-alis ng tricycle. Sinapo ko ang noo, tiningnan ang basang bagay na nahawakan. Sa nanginginig na kamay, nakita ko ang dami ng dugo na umaagos. Lumabo ang paningin ko pero pilit kong nilabanan ang mawalan ng malay. Walang tutulong sa akin kahit na maglupusay ako dito. Kung mawawalan man ako ng malay, mas pipiliin ko na lang na nasa gitna ako ng gubat kaysa dito sa bungad. Nanghihina akong tumayo habang mariin na sapo ang noo para mapigilan ang pagdurugo. Medyo malayo pa ang bahay galing sa kinatatayuan ko pero pilit kong binilisan, ang lakad ng maramdaman na ang pamamanhid pati panlalamig ko. Dumiretso ako sa banyo saka nagugas sa nanginginig na kamay. Ramdam ko ang matinding hilo pero hindi ko iyon pinansin. Nakapikit kong maingat na nilinis ang sugat. Mabilis akong pumasok sa kwarto nang unti-unti nang dumilim ang paningin ko. Kumuha ako ng makapal na tela saka madiin na inilagay sa dumudugo na noo. Umupo ako sa kama saka isinandal ang sarili sa malamig na semento bago tuluyan nawala ng malay. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako nang magising ako matapos ang ilang oras. Dahan-dahan akong tumayo saka tinanggal ang tela na nasa noo. Tumigil na ang pagdurugo kaya nakahinga na ako ng maluwag. Hinubad ko ang uniforme saka kumuha ng damit pampalit. Mabilis akong nagbihis, kinuha ang uniforme na puno ng dugo. Hindi ko maiwasan ang matakot nang makita kung gaano iyon kadami, lalo na sa katotohanang sa akin pa iyon nanggaling. Mahirap ang buhay ko noong nandito pa sila Papa pati Mas Dam Obel iyon, dahil sa pananakit na natatanggap ko galing sa mga tao na nasa hasyenda. Sinasaktan nila ako tila ba ako ang magbabayad ng mga nagawa ni Papa sa kanila. Hindi ako kailanman nanlaban dahil sa huli, ako pa rin ang talo. Ilang beses kong ginustong umalis pero kailanman hindi ko nagawa. Wala akong lakas ng loob, idagdag pa na wala akong mapupuntahan. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral, hindi ako nagkaroon ng problema sa eskwelahan, dahil maliban sa mga tao na nasa hasyenda, ang akala nila'y nakuha na ang anak ni Manolo ng DSWD. Nakakaranas ako ng panginginig pati panlalambot ng katawan tuwing nasa gitna ng klase. Hindi ko alam kung bakit ko iyon nararanasan. Ang tanging sigurado ako kung bakit ako nagkakaganito ay dahil sa takot. Takot na may makaalam sa totoo kong pagkatao. Sasaktan nila ako kagaya ng pananakit ng nasa hasyenda. Dam Obel ang kagustuhan kong hindi makagawa ng kahit anong klaseng atensyon, maliit man o malaki. Tiniis ko ang mga araw-araw na madyay gising pati matutulog ako sa takot. Gusto kong makapagtapos kaya kailangan ko ring magtiis. Late na akong umuwi para wala ng tao kapag dadaan na ako sa hallway. Hindi ko inaalintana ang madilim pati masukal na daan papasok sa gubat kapag pauwi na. Hindi na ako nakakasakay ng tricycle dahil wala namang magpapasakay sa akin.
Lumipas ang ilang taon hanggang sa nakapagtapos ako ng grade 11. Hindi na ako nakapag-enroll pa, dahil sa takot sa biglaang pag-ugong ng balita na nag-aaral ang anak ni Manolo. Sa mga narinig ko, kapag nalaman ng eskwelahan iyon ay diretsyo nila itong ipapatanggal. Hindi ko man gastuhing umiyak, hindi ko pa rin mapigilan. Gusto ko lang makapagtapos ng pag-aaral, kahit iyon lang.